Rinig dyan na nadidepress, di ba? Yes, Kasi laging nasa social media, di ba? So, yun, dapat pag-usapan natin yan at tignan natin paano ba maging isang coach, no? At syempre, tignan din natin ano yung mga ginagawa ng mga coaches versus yung sabihin natin ibang mga professionals na nagpa-practice ng similar. Baka meron niyang kumbaga ay siguro levels, no, kung sino ang dapat munang konsultahin, ano. O ito ba ay baka may kinalaman din sa overall na wellness, di ba? Baka maraming mga may talent dyan in coaching, hindi lang nila alam, di ba? Oo, talent ba o baka skills din, di ba? At pag pinag-aralan din siguro nila ito, ano, to experience o talagang merong course for coaching. Lahat ng yan, mga kahenyo, sa aming pagbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Ang oras po ay alas 4:14. Ang oras na yan ay hatid sa... Budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up! ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Mga wais na paraan para mapanatiling sariwa ang gulay. Alamin.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang mga berde at madahong gulay pagkatapos hugasan ay mainam na ibalot sa dyaryo. Ilagay ito sa isang container o sealed plastic bag bago ilagay sa ref. Ang mga kamatis na may i-store lamang sa room temperature at ilayo sa direct sunlight dahil napapabilis nito ang pagkahinog. Ngunit kung ito ay hinog na, ilagay na lamang ito sa ref. Paalala naman, ang bawang huwag balatan kung hindi gagamitin. Ilagay lamang ito sa isang open container. Habang pagdating naman sa patatas, ilagay ito sa paper bag o ibalot sa dyaryo. At para naman sa biniling sitaw, carrots, broccoli, cabbage at celery, ibalot ito sa paper towel bago ilagay sa resealable plastic bag o container at saka ipasok sa ref. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at Para sa Pinoy, yan ang Pinoy Technology. Nagbabalik pa ang Radyo Henyo, ang oras pa ay 4:21. Nako, Sir JP, ayan na ang ating expert mula sa Theoxis Health Ventures. Pag-uusapan natin ngayong hapon ang tungkol sa gastritis. Attorney Reynel Mendoza, isang registered pharmacist mula sa Theoxis Health Ventures. Magandang hapon, Attorney Ran. Good afternoon, Dr. B and Sir JP. Hi, good afternoon. O, nasaan ka naman ngayon? I'm in Manila. I'm meeting a Korean friend, a celebrity. Uy, BTS. sali naman sana all. I will not tell who. Ay, Let's keep it a secret. Ay! Sosyale, pa-Korean, ano ka na lang, pop star. Pag-uusapan natin ngayon, Attorney Ran, and of course, Kuya JP, yung madalas nararamdaman ng karamihan. Hindi lang ito mga mga senior citizen na yung sinasabi lang gastritis. Ano nga ba yan? Yan ba ay ordinaryong sakit ng tiyan o problematic ba tayo? Dapat ba tayong mag-worry kapag yan ay sinabing meron kang gastritis, Attorney Ran? Actually, Dr. B, depende yan kung anong klaseng gastritis. Ang gastritis kasi is the inflammation ng soft mucus lining ng ating stomach. Alam naman natin na yung stomach natin has a protective barrier, kaya ito kayang magkaroon ng acidic content kasi because of this soft mucus lining na pinoprotektahan yung stomach natin. Ang gastritis is kung yung lining na yon ay naging inflamed dahil sa attack ng isang mikrobyo, ng alcohol, ng drugs, then it is called gastritis. Iba-iba rin pwedeng maging cause niyan, kaya whether it's serious or not, depende kung ano yung nagkukos ng gastritis natin. Kasi, Attorney Ran,
I myself have acid reflux. Oo, pero Pareho ba yun? Okay. Oo, pero ano ba yung mga nakikita yung pangunahing sanhi ng gastritis sa mga Pilipino? Sige, check natin sa'yo, Boss JP. Tingnan natin kung bakit ka nagkaka-gastritis. Number 1, it can be possibly due to infection, no? Ang usual cause niyan would be viral, bacterial, minsan even fungal, no? We have what we call Helicobacter pylori as a primary cause for infectious gastritis. Pwede ka rin naman na drug-induced. Sir JP, ko ba mahilig ka sa pain reliever or what we call NSAIDs, no, non-steroidal anti-inflammatory drugs, because that can also instigate gastritis. Kasi yung mga drugs na yon nagpe-prevent ng prostaglandin, which induces production ng mucus, no, nung protective barrier. Pwede ka rin masyadong umiinom ng alcohol. That is what we call naman alcohol-induced gastritis. Kung ikaw naman ay stressed at maraming pinoproblema sa buhay, pwede ka rin magkaroon ng stress-induced gastritis. Yung iba naman may autoimmune wherein your own body attacks your mucosal lining sa stomach, nagkakaroon ng inflammation. So sa tingin mo sa iyo, Boss JP, ano yung mas posible sa'yo? I think Attorney Ran, stress induced. Ayun, yung mga nagtatrabaho. Si Dr. B, sabi niya alcohol daw. Hindi yan nainom. Nako, sa dami ng trabaho, pag uminom pa siya, wala na. Oo, sabihin natin na maraming causes, pero paano mo ba na-identify na yun ay gastritis? Kasi hindi naman lahat ng pag nanakit ng tiyan, ikinukonsulta mo kaagad sa doktor, So, ano ba yung mga usually, yung mga symptoms talaga niya na dapat ay sabihin natin, medyo kumonsulta ka na sa doktor kasi chronic na or something? Okay. So, simulan natin sa symptoms, Doc Rubino. So, usual mararamdaman ng mga pasyente, loss of appetite or madali silang mabusog after eating, stomach pain and bloating, nausea and vomiting. Kung nagkukos naman ng blood, or may sugat, there's a black or bleeding ulcer kung tinatawag natin. There's a melena that we call, or it's a black blood sa ating fecal matter, or pwede rin sa sukan natin. Pag nananakit yung tiyan, paano masasabi na potentially or posible na gastritis ito? Ang pain ay located sa ating upper middle abdomen, or sa epigastric region. Okay. Pero yung general pain from inflammation, pwede siyang mangyari or it can be felt in the upper abdominal pain, pero hindi mo mapipinpoint saan siya exactly. So it can be a burning, knowing quality. Tapos minsan, pag kumain ka, okay yung pakiramdam mo. Para naman malaman natin, ano ba talaga yung yung iyong condition, nagkakaroon talaga tayo ng diagnosis, So usually ang ginagawa natin diyan, nagkakaroon tayo ng endoscopy o upper endoscopy exam para makita kung meron ba talagang gastritis. Yung iba kasi ang ginagawa lang X-ray, it can pinpoint a potential gastritis but it cannot really rule out na, or at least conclusively say, gastritis yon. So, may itis sa huli. So, inflammation ba yan? Infection? Sabi mo, merong yung H. pylori, di ba? Pwedeng infection yan, di ba? So, pwede sa alcohol. So, yung infection, saan nakukuha yung H. pylori na yan, attorney? Yung H. pylori natin, Doc Ruby, it's fecal to hand, to mouth. So, ibig sabihin, kung may tao na may H. pylori sa tiyan niya, nag-poop, naghugas ng, nag-CR, pero hindi naghugas ng kamay. So, pwedeng yung kamay niya may H. pylori. So, pwede siyang malipat sa ibang tao, kung nalipat yun sa isang spoon, sa kamay, nag-handshake, nilagay yung kamay sa bibig, pupunta yun sa tiyan mo, doon pwedeng mapunta yung H. pylori and can cause the infectious gastritis. Ayun. So that's why as an infectious gastritis, what we want to happen is for patients
to really wash their hands effectively. Ayun, para pala ano yung contamination, either ng pagkain mo or even directly, Talagang nakakatakot pag ganyan. So parang inflammation caused by infection. Meron akong nabasa kasi that ang postbiotic daw would be effective in controlling or even preventing gastritis. How can this happen? Attorney Ran, paano makakatulong ang postbiotic sa pagsugpo o pag-prevent ng gastritis? So, ang maganda, Doc Ruby, di ba dati meron tayong pre at probiotic. Ang probiotic buhay yan, ang pre is the food of the good bacteria. Ang postbiotic, pinatay na bacteria. Meron tayong specific strains ng postbiotic, specifically Lactococcus lactis strain plasma, which is also present in Ultabio. Ang ginagawa nito, Doc Ruby, na component mismo ng patay na bacteria na ito, sa postbiotic, activates what we call the plasmacytoid dendritic cell na nasa stomach natin. Akalat-kalat yan. Diyan sa ating mucosal layer ng ating stomach, this is what we call the commander-in-chief of our immunity na pag nag-interact sa ating postbiotic, it will also activate 4 types of immune cells, including natural killer cells, cytotoxic T lymphocyte, helper T cell, at B cell, both for quick-acting and long-term immunity. So kung pag pinag-uusapan natin ay infectious gastritis, effective ang postbiotic kasi ini-enhance niya significantly ang ating immune system para kahit meron kang virus, bacteria, or even fungi that can cause infectious gastritis, mas prepared yung katawan mo na kalabanin ang invasive and pathogenic microorganisms in your stomach. Ayun, kaya pala talagang maganda, maraming benepisyo ang postbiotics. Ang Ultabio would be effective in doing that, Attorney Ran? Yes. We have 17 human clinical trials conducted in different parts of the world, including 40 scientific studies, verifying or proving the immune protective capacity of Ultabio even for children, 3 years pataas. Oo, kesa naman iinom ka pa ng... Kasi may mga iba na laging parang chronic yung kanilang gastritis. Anong pwedeng maipayo dyan? Kasi di ba hindi naman agad yan, sabihin natin, nagiging seryoso, Hindi siniseryoso minsan ng iba or even hindi nila alam na kailangan ng pumunta sa doktor. So, dun sa mga early onset, anong maipapayo mo? Ano yung mga treatments or mga bukod dun sa pag-inom ng supplements, ang pwedeng gawin in terms of diet, for example? So ako talaga, Doc Ruby, unang-una, usual naman natin itong sinasabi sa ating mga tagapakinig, di ba? Proper diet, regular exercise, and better rest so that your body can heal. Pero if you are usually suffering from gastritis, alamin mo na kung bakit, ano yung cause. Is it infection? Is it stress? Is it intolerance to certain food? Kunyari kay Boss JP, right? There are certain food that a person might be intolerant with that causes reflux. As a matter of fact, Doc Ruby, kagagaling ko lang sa Philippine Pharmacy Convention sa vegan, I was talking about reflux disease, So, you determine ano ba talaga yung nagkukos sa'yo with the help of your physician. Kung ikaw naman ay may acute, you take a good look at number one, the cause. Pigilan mo na yan kung nalaman mo na yung cause, kasi pag lumalapay na naging chronic, pwede pa siyang maging ulcer, and it can also create tinatawag nating mga peklat sa scars. Ating tiyan, scars, that will prevent us from absorbing certain nutrients. Minsan mga vitamin B, ganyan, nahihirapang i-absorb kasi nasisira yung lining ng ating certain parts of our digestive system. Yung mga scars, pwede rin maging obstruction yan, which is a complication of untreated chronic gastritis. So we want to know ano ba talaga yung nagkukos so that we can apply the proper management. Ayun, ako talaga naman. So yung mga medyo nakakaramdam ng ganyan, try nyo munang mag-supplement, At kung sakaling
patuloy pa rin, siguro dapat ay iwas-iwasan ninyo yung mga pinagkakakain ninyo. Mga soft drinks, alcohol, di ba? And even smoking, di ba? Maraming mga pwedeng makapag-stimulate ng ano yan, di ba? Ng sobrang acid sa tiyan. Saan mabibili ang Ultabayo sa ngayon, sir? Para naman yung ating mga kahenyo dyan ay ma-inform kung saan sila pwedeng makakuha ng Ultabayo. So ang magandang balita po, Doc Ruby, kung dati po, piling Mercury Drugstores lang po ang nagkikerry ng Ultabayo. Ngayon po, good news, marami na pong gumagamit. We are now distributing to all Mercury Drugstores nationwide. Even our trial pack, no, para po mas maraming Pilipino ang maka-experience ng significant immunity brought about by Ultabayo, the first and innovator postbiotic sa Philippines from Japan. Nako. Ikaw ba, Sir JP, na-try mo na? Kung hindi pa, try mo na. Oo, mukhang dadaan ako sa Mercury mamaya. Oo, okay. Naku, Atty. Ran. Paki-send sa akin yung picture ng resibo, Boss JP. Ayun. O, diba? Thank you very much, Atty. Ran. Ako, napakagandang balita niyan para sa mga may gastritis at madalas sumasakit ang tiyan. Thank you very much at good luck sa iyo pang mga iba pang gagawing mga lectures para dyan sa mga inyong asosasyon ng mga pharmacists. Thank you and good afternoon. Good afternoon, Doc Ruby and Boss JP and sa lahat ng nagkapakinig ng DZRH, Radyo Henyo this Sunday. Yes. Ayan na po mga kahenyo ang ating nakapanayam mula sa Teoxis Health Ventures para sa ating Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Ayun, Sir JP, ang dami nating natutunan na naman. O ang reflux, hanapin ang root cause para malaman kung paano yan gagamutin o kung paano maiiwasan. Maya-maya may pag-uusapan tayo. I'm sure interesado ka dyan. Sobra. Kaya tungkol nga napasugod ako. Science of coaching. Baka tayong unang kliyente after this. Ito'y bati ka na. Mukhang marami na itong naging clients before. Mga kahenyo, pag-uusapan natin ang The Science of Coaching pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Ang oras po ay 4:35 p.m.